Hello guys! So, nandito ako sa bahay ngayon and umalis sila papa, pumunta sila sa Kubo kasi ihatid yata yung nilagyanan ng medicine niya nga. And I just want you to meet Courage. And I also call him Orange because basically she's orange. He pala to. Lalaki siya guys. Orange. Binigay ito sa akin. Gift siya sa akin nung dibo ko ng one of my friend sa high school, classmate ng high school, si Jorwin. Tapos, so ayun, binigay niya sa akin to, pero pag nakikita ko to, naalala ko si Harvey, yung ex ko. Saka, pag nakikita ko to, and gusto kong dalhin to sa dorm, kaso, wala nang space doon, kaya hindi ko na lang siya dinadala. Dito ko siya iniiwan. Inayos ni mama to, pero makalat na naman dahil sa mga gamit ko. Kasi diba dumating si mama dahil wala pa siyang work, dito mo siyang nag-stay sa bahay. So I'm going to share some reviews and one of my favorite na libro nandito sa ano ko, pero may some of the books na meron ako na favorite ko, binasa ko lang sa online kasi para less gastos, diba? Pero, itong mga book na to, nabili ko lang online, mga mura siguro, kaya binili ko. So, ayun. I'm just gonna share some thoughts about it. If you guys wanted to read it or what, I'm just gonna share. Nag-vlog lang pala ako para ipakita. Para makita lang sa the future. Kasi wala na akong ma-vlog na iba. So, ayun. Ipapakita ko lang. Inayos to ni mama. Ayoko. Pinapaayos yung mga gamit ko, especially mga books, kasi ayoko nagugulo siya sa pwesto na kung saan ko nilagay. Gusto ko ganun lang. So yun, I'm gonna share it to you guys para makita nyo. Hindi ko talaga mapigilan magsabi ng guys, kahit na ang video na ito is for me lang, for the future, para mapanood ko, ganon. So yun, papakita ko na sa inyo guys ang itsura nito. So ayan siya, maliit lang siya na bookshelves. Pinaligtad to kasi nasira siya sa sobrang bigat ng libro. Tapos dito naman, mga books din. Puro mga kung ano-ano lang. Yung iba dito, hindi ko pa nabasa. Ito naman yung picture ko nung kami, camping and pinning. Si Papa yung punta. Dapat si Mama kasi hindi natuloy. So yun, hindi ko kilala yung nag-Nightingale dyan. Hindi ko naging teacher. Hindi ko pa nagiging teacher. Tapos may mga ano naman dito. Pabango, binigay ito sa akin ni Irish. Ano nga ang mahal pala na ito, 500 in the stores. 500 plus. Yan. Tapos naman dito, hindi to box. Mga pang journal yan. Tapos, ito, mga book. So, una kong i-share sa inyo is, saan na yun? This one. One of the favorite book. Ito, nakuha ko to sa school. Wait, itong guys. Book na to, The Valley of Adventure. Galing to sa school, sa room namin nung high school. Nakita ko siya doon. Gemini. Nakita ko siya doon sa may gilid, sa parang mga bookshelves, ganon. Book reading corner. Tapos hindi na siya ginagamit. Like, tingnan mo na sira-sira na. Tinip ko na lang to. Sinira na to ni Soy. This is one of my favorite books siguro. Ano siya? About siya sa adventure. Children book siya Maganda. About siya sa magkakaibigan. Tapos pumunta sila sa airplane. Tapos hindi nila alam na iba na pala yung nagde-drive ng airplane. Tapos napunta sila sa island. Tapos dun sa island na yon, need nilang i-discover kung paano makabalik ulit, 'di ba? Kasi sumakay sila sa airplane. Kala nila yung lalaki na kakilala nila yung nagmamaneho, ngayon pala iba. Tapos napadpad sila dito sa island. Ayun yung si Kiki, yung parrot. Ang cute niyan. Gusto ko yung parrot diyan kasi siya, very funny. Tapos pero eventually nakabalik din sila, naligtas. And nahuli naman yata yung mga bad guy. Yung mga bad guy, meron yatang kasi kayamanan na hinahanap dito sa island.
completely forgot kasi matagal ko na itong binasa. Pero ang ganda nito, one of my favorite books. So, ayun. Kasabi ko pa lang, di ba? Sinabi ko na kanina na yung mga iba kong libro, katulad ng You've Rich Sam, yung kay, Colleen Hoover, wala akong mga hard copy. Hindi na ako bumili kasi nagbabasa ako online para, kasi isang beses ko lang babasahin. Or minsan naman kasi, kung gusto ko talaga yung, libro, siguro, i-reread ko. Pero, pag, marami pa kasing libro wala na akong time na i-read. Pero kung siguro, hiling naman ako i-read yung mga favorite books. So, next guys is this one. About naman dito sa book na to, the title is Thanks for the Trouble ni Tommy Wallach. Pinahiram ko to kay Retome. Binili ko to ng 100 pesos, pero sa National Bookstore, 175. Pinahiram ko to kay Retome. Si Retome, yung ka-classmate ko sa high school na pinahiram niya ako nung, Project Loki na Wattpad book na hindi niya pa nabubuksan. Ako unang-unang nagbasa. Pinahiram niya ako doon. High school, nagbabasa ako ng Wattpad. Pero ngayon, not really. And dahil kay Project Loki, dun sa Wattpad, yung kay sinulat ni ako si Ibarra, dahil doon nahilig talaga ako sa mga detective stuff. So, kay Detective Conan, dahil doon nag-start yung hilig ko sa mga crime. So ito naman, minarap ko sa kanya to. Tapos hindi niya pa binabalik. Nagme-message na ako kasi I really care about my books. Tapos gusto ko ibalik na maayos pa rin. Naluma na yung cover niya. I like this. Siya? Thanks for the trouble. About to dun sa babae na may silver na hair. Silver yung hair niya. Tapos, immortal. Hindi siya tumatanda, ate. Hindi siya tumatanda. Yung itsura niya, super bata pa rin, pero 100 years old na siya. Tapos, may nakilala siyang guy dito. Tapos, in the end, dahil hindi namamatay yung babae, hindi siya mamamatay habang buhay siya mabubuhay kasi immortal nga siya, 'di ba? Tapos nagpakamatay din siya. Nagpakamatay siya, tumalon yata siya dito sa bridge. Basta nagpakamatay din siya nung last. Kasi hindi naman sila magsasama ng matagal nung guy kasi mamamatay na yung lalaki, buhay pa din yung babae at pagod na siya sa mundo. Kaya nagpakamatay na din siya. Pero ang ganda ng hair niya, no? Silver. Silver yung describe dito sa book. Pero parang white yung dito sa cover eh. Pero silver daw yung color ng hair niya. Super cool. I love it. Hindi kasi ako nagre-rate ng mga book. Kahit kasi pangit, nagugustuhan ko pa rin yung libro. Well, kapag ayokong hindi tinatapos yung book. Kunwari, hindi naman ako masyado na-engage sa unang part. Hindi ako mag-i-stop. Itutuloy ko pa din kasi malay mo sa bandang huli maganda, 'di ba? And maganda naman dito, sasabihin ko lang maganda or napangitan ako, pero minsan nagre-rate naman ako. Maganda to. Maganda siya. Kinikilig din ako minsan. Nagkakilala sila sa sa parang restaurant. Alam mo, kaya gusto ko rin nagbabasa ng mga book kasi para akong nagkakaroon ng panibagong buhay. Parang iniisip ko ako yung babae, ganun. Parang nasa libro rin ako. Parang nararanasan ko yung mga nararanasan na parang nabuhay ako sa ibang mundo ulit. Alam mo yon? So, next book naman, guys, is this one. I just finished this recently. Recently lang. Sa dorm ko binasa. So, guys, next is What Light ni J. Asher. This book naman, nabasa ko na din yung 30 Reasons Why niya. Book niya rin yun eh. Hindi ko pa nabasa tong Piper. Parang maganda siya. The Future of Us, hindi rin. Ito naman, yung 13 Reasons Why. Nabasa ko yung book and napanood ko din yung movie about yun sa nag-suicide, diba? About siya, nagpakamatay siya kasi binubuli ata. 13 Reasons Why. Tapos, may mga tape na recording. Parang ganon. Hindi ko na alam. So, ito. Dito tayo sa book. What Light. This book is so simple lang. Mabilis lang siya maintindihan. Binasa ko to sa dorm. Dinala ko kasi itong book.
Tapos, naglagay din ako ng mga bookmark. Binasa ko to, tapos hindi ako natulog. Tinapos ko siya. Kasi gusto kong tapusin. Ayoko ng kinabukasan. Tapos, ayun. About sa babae, na meron silang parang tindahan ng mga Christmas tree. Yung Christmas tree talaga. Nakalimutan ko yung pangalan ng Christmas tree. Tapos may nakilala siyang guy dito na mahilig bumibili ng mga Christmas tree. Tapos yung guy na yun, yung mga Christmas tree, pinagdodonate niya doon sa mga tao na hindi nakakabili, nakaka-afford ng Christmas tree. So, lagi siyang pumupunta doon sa store nila, bumibili siya. Tapos dahil dito din sa book na to, nagustuhan ko yung chocolate mint. Chocolate mint yung dito eh. Pero ako, Bear Brand, tapos may Mentos, tapos pwedeng lagyan ng konting kape para mapagising. Ang sarap. Chocolate mint dito. Nakakagising. Ayun, nakakakilig yung sa part na naglagay siya ng Christmas lights doon sa mga tree, doon sa puno, doon sa isang puno na tinira para ibibigay kasi yun doon sa kaibigan niya. May tinira silang tree, parang special yun yung unang-unang tinanim na tree. Tapos doon sila nag-confess na may gusto sila sa isa't isa. Sobrang kinilig ako. Maganda naman siya, pero hindi siya, nasanay ako sa nasanay ako sa You've Reached Some. Like, naset na talaga yung standard ko dun. Pero maganda to. Maganda siya. Gusto ko to. What Light. Super simple. And, isang araw ko lang natapos na basahin. Nag-start kasi ako magbasa nun. Late na. Kaya, magdamag ako. Kaya, magdamag ko siyang binasa. So, next na. Next is this. This is the very first book na meron ako. Itong book naman na to, ito yung unang-unang book na binili ko. Gamit nung pera na binigay sa akin ng tutuwal, 300 pesos yun. Tapos, binili ko to sa Lazada. Tapos, binili ko to for 100 pesos, pero 175 yan. Tinanggal ko na yung price tag eh. 175 siya pag pumunta ka sa National Bookstore. Pero kapag naka-sale siya nun. Itong book naman na to, Of Neptune ni Anna Banks. Ano siya? Meron pa tong kasunod eh. Of Neptune, ito. Of Neptune, of Poseidon, of Triton. Meron pa siyang kasublong. Parang series siya. Pero yung, ito palang nabasa ko. So sad. So, ito naman, about siya sa, kalimutan ko na. About to sa babae na, ano ba to? Parang may powers sila. Tapos naglalaban-laban. Tapos may inakilala siya lalaki dito. Pero nagkagusto sila. Ganon. Parang may Serena. Nakalimutan ko na talaga. Basahin natin tong niya. Small, Emma Wu is half human and half Serena. O, diba? Serena nga. Half Serena. And her Serena love Galen need time together alone, away from the kingdoms of Poseidon and Triton. Emma grandfather and Poseidon king suggest to visit a small town called Neptune. Neptune is a home to both Serena and half-breeds alike, but Emma and Galen didn't sign up to be peacemaker between the ocean-living Serena and their land-dwelling fish water counterparts. They didn't bargain for meeting a charming half-breed named Reed who can barely disguise his feelings for Emma, and they especially didn't expect to find themselves in the middle of a powerful struggle that threatens not only their love but their ocean kingdom. In the stunning conclusions to her best-selling Serena legacy, Anna Banks thrills fan with more actions and romance than ever. So, ayun, nalala ko na. So, ayun nga, half human, half Serena sila. Tapos si Reed, ayun yung second leading man na nag-agaw-agaw-agaw kay Emma. Pero nagkatuloyan naman dito si Galen tsaka si Emma. I really love it. Kasi ito yung unang, ko siguro, romance na basa.
compare sa, except dun sa mga nabasa ko online. So, ito. Maganda siya. I love it. Yeah. Wala na akong masabi kasi nakalimutan ko talaga to. Yung story niya. Pero, naalala ko yung unti. So, next na tayo. Is this one. Mr. Dog Bites. Bili ko din to sa online, 100 pesos. Pero pag bumili ka sa National Bookstore, 175 siya. So, ang title is Mr. Dog Bites ni Brian Cunningham. Ito naman, about siya sa guy na stutter. Ayan, nag-stutter na din ako. Nag-stutter. Tapos, about siya sa paano siya naka-experience ng mga bully. Paano niya na-survive yung buhay niya. Kahit na nag-stutter siya, paano siya nakakapag-communicate sa ibang tao, no? Ganon. It was sad. Pero, madami kang matututunan. I love it. Yeah, yun na lang natatandaan ko. Guys, siya na nag-i-stutter. So, yun. Next na tayo. Sorry, ang gulo ko ah. Talaga, I will do, after I read the book, I will do a short, feedback. Or, yeah, a short feedback about the book. Kasi, like, right now, it's been a long time since I read the book. And I completely forgot, no? So, it would be nice na makita yung reaction ko or yung thoughts ko about the book. I'm gonna do that. Para alam ko kung nagustuhan ko ba yung book. Diba? I'm gonna film a short feedback pagka nakatapos ako ng libro. So, next na tayo. Okay? Ito na tayo sa baba. Kasi marami pa talaga ako like this. Hindi ko pa talaga yan nabasa. Next is this one. Based on my reaction, this is one of my favorite books online, and I'm so happy. Tig 40 pesos ata. 40 pesos ko lang to nabili. Marley and Me ni John Corgan. Ano din to? May ano siya ng ano yun? Adaptation ng movie. I watched the movie, but mas gusto ko yung libro. Oh my gosh, one of my favorite, and I cried, traumatized me, and I really wanted to get a dog after this. I really wanted to have a dog. Super nakaka-cry. So, merong mag-jowa na lalaki at babae. Tapos, they adapt a dog. Si Marley, pinangalan nilang Marley. Napakasili niyang dog, makulit. Tapos, parang naging baby nila. Tapos, dahil tumatanda, di ba, hindi naman katulad natin ng tao na sobrang kahit 50 years old, di ba? Yung mga dogs yata, years lang. 3 years, ganon. 3 years ba? Or 6 years, ganon. Yung tumatagal, hindi ko alam. Tumatagal yung mga dogs. Tapos, dahil mahina na nga si Marley, tumatanda na siya, nagkasakit siya. So, kawawa. Nagkasakit siya, tapos namatay din siya sa huli. And it's so sad. So sad. Nakaka-cry. Tapos, nung huli din, nagkuha sila ng bagong dog. Pero, kahit na namatay na si, Marley, kahit na naggumawa sila ng bagong dog, hindi mapapalitan si Marley. And then, may anak pala sila, diba? Kasi nagkaanak na din sila. Lumaki talaga sa kanila si Marley. Alam niyo yun. So, yun. I love this. Naiiyak talaga ako. Sobrang naiiyak talaga ako sa book na to. Nakakaiyak. Yan. Yan silang cute, diba? So, yun. The best. Next is this one. So this one naman is Great Escape, Underground Railroad 1854, Perilous Journey ni Gare Thompson. I really love this. It's about kung paano yung nung black slave
noon, panahon, kung ano yung mga naranasan nila, kung gaano sila tinrato, ginawa silang mga alipin, sinasaktan sila, tapos tumakas sila dito. I love this book. And meron siyang kasunod, Great Escape din ng Mount St. Helens, 1980. Fairy Eruptions. Gusto ko rin itong basahin pero I don't have time pa. Kaya tapos hindi ko na natuloy basahin. I really love this book. 75 pesos. Hindi ko alam kung magkano ko ito nabili. Basta, mura ko lang. Mura ko lang ito nabili. Online din. Ay, ang gandang-gandang book na ito. Super ganda. Grabe, naawa talaga ako sa mga Black American nun. Dahil dito. So, umiyak din ako. Kasi, nakakaawa yung tinatrato sila na parang hayop. Ayun. So, next na tayo. Next is this one. Halatang may halatang may special treatment. Naka-plastic pa to, no? What I Wish I Knew About Love ni Christy Taylor. Etong book na to, natapos ko sa basahin nung January 31, 2023. So, 1 year. Hindi pa nga 1 year. Months pa lang after I broke up with Harvey. So, itong book na to, binili ko siya kasi 200 plus, pero original kasi hindi to reprint, original copy siya. So, I bought it. Kasi nakita ko yung mga reviews sa online, maganda. So, binasa ko to, diba? Broken ang ate nyo. And about this book is like, parang kinakausap mo yung ate mo. Ang dami mong advice matlalaman about sa love. Paano mag-move on. Ano ba dapat ang itsura ng love? Ng real love? Paano ba dapat talaga ang relationship? Ang ganda nitong libro. Parang kausap mo lang talaga yung ate mo. Parang nandyan kayo sa mesa, nagkakape, binibigyan ka ng advice. Eh, wala akong ate, diba? So, this book was really like a comfort for me. After I read this, umiiyak lang talaga. Kasi ang dami kong natutunan galing sa breakup, diba? Depressed pa. Hindi mo pa talaga makontrol yung emotions mo. Diba? I just got out of a relationship noong December 19, tapos nabasa ko to noong January 31. So, this book is one of the reasons bakit ako nakamove on. Wow! Yeah, ganun ka tinda yung impact na ito. Madami kasi matututunan and knowledge na malalaman about sa love. So, go read this if you're brokenhearted or just wanted to know what love is, how to be loved talaga. Read this. Dahil feeling ko wala na akong ibang nabasa dito. Here naman tayo, guys. This one. Damn. This book. Dahil sa book na to, gusto ko mahilig na akong magbasa ng mga memoir. So, is entitled Waiting for a Living ni Laura Rothenberg. About siya sa babae. Diary ng isang babae na merong sakit sa lungs. Yung paano siya nag-survive sa hospital, ano yung day-to-day life niya. Parang kasama niya ako sa hospital pag binabasa mo to. Kasi parang personal yung mga mababasa mo. Kasi memory yan diary yan Ang ganda. Tapos sa may dulong part, meron din picture dito mga picture. O about nung nasa chemotherapy na siya, sa may mga procedures na ginagawa sa kanya. Kasi meron siya sakit about sa lungs. Nakalimutan ko. Wait lang, tinakuha ko ng sakit niya. Wala, hindi man yata. Hindi ko makita dito. Basta meron siyang sakit. Rare disease. Rare illness. Nabili ko siya sa 100 pesos. Pero nakalagay dito, buy one, take 199. 100 pesos ko ito binili, ate.
Pero ano to, second book kasi to. Ang ganda. I love it. Maganda to. Nakaka-inspired. Mali-realize mo na ang swerte mo pala na ikaw wala kang sakit, nakakahinga ka ng maluwag, nakakahinga ka, hindi ka nahihirapan, ganun. Pero may mga ibang tao na may mga ganitong sakit na kahit yung simpleng paghinga lang, nahihirapan sila. Pero nakasurvive siya. Nakasurvive to. May boyfriend siya. Sana all. May boyfriend to eh. So, yun. Yun lang. Next. Ito na siguro yung last ko. The Way He Lived. So, this guy, maganda din to. Tingnan nyo, 755 pesos siya. Pero nabili ko lang yata to for 40 pesos. Kasi yung shop na pinili ko sa Lazada, nagsisimula pa lang siya. Kaya super bagsak yung presyo. Tapos I realized na sana binili ko na lahat yung mga books. Tig 40 pesos. 40 pesos. Doon ko din binili yung Marley and Me. Doon ko dun binili, 40 pesos. Ang mura, tapos ang ganda nung mga clearance book kasi. Ang ganda pa nung mga itsura. Like, super bago pa. Eto naman, ngayon, ang mahal na nung tinda. Ay, sarado na yata yung shop niya sa Lazada. Kasi wala pang masyadong bumibili. Ngayon, 200 plus na yung libro. Ang mahal na. Kasi marami nang bumibili. The Way He Lived ni Emily Wing Smith. About to sa lalaki na namatay kasi na-dehydrate. About sa ganun. Naalala ko lang basta na-dehydrate siya. Ayun yung kinamatay niya. Maganda siya, pero hindi ako umiyak dito. Ayun lang. May last pa. Pakita ko na nga yung last na isa pang binasa. This book. Dahil sa TikTok, sabi nakakaiyak. Binili ko siya. So, binasa ko siya. The Seven Husbands of Evelyn Hugo. Taylor Jenkins Reid. Pero hindi ako umiyak. Like, hindi ako naiyak. About dito sa babae na super ganda. Habos ang dami niya naging asawa. Pero ano siya? I don't know. Bi ba? Basta bi siya. May nagustuhan siyang babae. Alam yun. Pero may asawa siya. May mga naging asawa siya na mga mayayaman, mga sikat. Maganda kasi siya. Evelyn Hugo yung pangalan. Artista tong babae. Artista yata siya. Superstar. Yeah, superstar. Itong libro na to, hindi ko siya tinapos. Pero, alam ko na yung story. Like, ganito na lang siya. Hindi ko tinapos. Parang ganyan na lang. Natirang book. Hindi ko tinapos. Kasi, ewan. Kasi diba sabi ko, tinatapos ko. Ito, nawalan lang talaga ako ng gana. Kaya hindi ko siya natapos. So, ayun. Meron pa akong isang book. Dahil rin sa TikTok, binili ko. Pakita ko na lang din. Yung ano siya. Yung... ano yun? A Little Life. A Little Life. Tingnan mo naman yung mga bookmark ko. A Little Life ni Hanya Yanagihara. Sabi, nakakaiyak. Siguro nakakaiyak nga talaga. Ay, ito sa unang part talaga. Kawawa. Parang may mga bakla yata dito. Tapos, ganon-ganon. Basta, may disabled na hindi nakakalakad. Tapos may mga ganon. May magaling mag-drawing artist. Nakalimutan ko na. Hindi ko pa ito natatapos. Pero tatapusin ko to guys. Kasi sabi nakakaiyak talaga. And marami ako nakita na binabasa tapos naiiyak. So tatapusin ko to. Pero hindi mo na ngayon kasi may prelims kami. So basta tatapusin ko to. Naglalagay din ako ng mga bookmark. Kasi may madami talagang mga nakaka-relate ako. Ganon. Kaya naglalagay ako ng bookmark. So yeah. Basically, ayun lahat yung mga nababasa ko. Ay, meron pa akong iba, pero hindi ko na muna ipakita. Kasi tinatamad na ako. Papagod na ako. Next time na lang siguro, kapag natagdagan ulit yung mga nabasa ko tulad na to.
What I wish I knew before I was 20. Ganda yan. Advice. Pero hindi ko alam kung na-apply ko ba. 20 years old na ako, ha. Binasa ko yun kasi natatakot ako. Lah, magta 20 years old na ako. Ano ba dapat gawin ko? About siya sa advice sa life. Sa career na dapat mong anuhin. Ganun. So, yun. That's all. Ayun yung mga books na nandyan ko. Ayun yung mga books na favorite ko sa aunt. And etong mga dito, di ko pa na mabasa. Maybe, pagka, kasi mahilig akong mga bumili ng libro, itatabak ko. Basta ko pa nang babayasahin. I love the idea na, madaming nakatambak dyan. Gusto kong nakukuha ko. Wait lang. Ano yun? Gusto ko yung idea na marami akong nakatambak. Magkaroon ng sarili ko. Gusto kong magkaroon ng maraming collection. Kaya lagi ako nagtatambak ng mga books. Tapos babasahin ko. Pag may time na ako, may naririnig akong wow. Kaya tinignan ko. Nasarado naman pala yung pintuan. So, ayun. Yun lang yung mga lahat ng nabasa kong big books dito. Except pa sa mga books na nabasa ko online. So, ayun. Mahilig talaga ako magbasa. Parang kay Tangtang. Kasi, para akong nakakatakas sa realidad ng mundo. Para akong nabubuhay sa ibang mundo. No? Nararanasan mong magkaroon ng boyfriend na romantic. Nararanasan mong, kunwari, magkaroon ng sakit. Dahil ganun yung nararanasan ng character sa libro, no? That's why I really love reading. And makakatulong rin yan para sa brain natin. Kasi kailangan natin laging paganahin yung brain natin if you don't want to get dementia or Alzheimer in the future when you get old. You need to work your brain every day. Huwag mo hayaan na walang ginagawa yung brain mo. So I love reading. Basta, nakakalibang. Parang hindi lang hobby sa akin yan. Natututo din ako. So, yon. And I also love listening to audiobooks. Kasi naririnig mo yung paano ba yung pronounce yung words, no, ng tama. So, yun guys. Kailangan ko na mag-review ulit. Ayun lang. Bye-bye!